Ito si Sandra McElroy na kilala rin bilang Witness 40 sa Michael Brown shooting case. Isa siyang key witness sa kaso pero ayon sa isang investigasyon na isinagawa ng The Smoking Gun kamakailan ay wala siya sa Ferguson nang nangyari ang shooting. Nang tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa Ferguson samantalang nakatira siya sa lugar na may 30 milyang layo, sinabi ni McElroy na binibisita niya ang isang dating kaklase na 26 na taon na niyang hindi nakikita. Pero hindi daw niya mahanap ang tamang address kaya huminto siya para manigarilyo at magtanong ng direksyon sa isang taong nakatayo sa ilalim ng isang puno. Dito daw niya nasaksihan ang Michael Brown shooting. Ayon sa kanyang statement, nakita ni McElroy na sinuntok ni Michael Brown si Officer Darren Wilson bago niya ito sinugod ng nakayuko ang ulo na parang isang football player. Parehas ng kanyang kwento ang testimonya ni Officer Darren Wilson. Sinabi ni McElroy sa mga investigador na alam niyang hindi sila naniniwala sa kanya pero sigurado siya sa kanyang nakita. Isa lang ang problema, wala siya sa eksena ng mga pangyayari. Ayon sa pulis, ang kwento niya ay 100% na peke at hindi totoo. Si McElroy ay nagkataong isang tagahanga ni Wilson. Humingi siya ng suporta para kay Wilson sa kanyang Facebook account na kanyang dinelete. Ayon sa The Smoking Gun, kilala si McElroy para sa mga racist comments sa social media at tinawag niyang mga unggoy ang mga African American. Siya rin daw ay may bipolar disorder at 25 taon na siyang hindi kumakain ng gamot. Siya rin ay may 2 felony charges para sa mga tumalbog na tseke at aminado siyang apektado ng isang car accident noong 2001 ang kanyang alaala. Kung ganon, bakit pinayagan ng babaeng ito na magbigay ng statement sa harap ng grand jury? Mag-iwan ng inyong opinion sa comments.